Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 13, 2022 para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. At muli para sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ito ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12, verses 12 to 14, and verses 27 to 31. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila, at ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. So kung meron po kayong pagkakataon o meron kayong oras, mas mainam na basahin po muna natin yung unang bahagi nitong sulat na ito, yung chapter 12 verses 1 to 11. No? Ang binasa kasi natin, nagsimula tayo sa verses 12. No? Dito kasi ay ipinaalala ni San Pablo ng bawat isa ay tumanggap ng kaloob, no? Kaloob ng Espiritu Santo. Lahat po ay meron. At ngayon, sa bahagi na binasa ko po, pinapaliwanag na bagamat iba-iba ang binigay na kaloob sa atin, pero tayo pa rin ay bumubuo sa iisang katawan. So, ang isang katawan, no, may paa, may kamay, may braso, may tenga, iba't iba man, pero hindi pwedeng wala. Ayun, siguro no, mas maganda yun. Iba't iba man, lahat ay mayroong kanya-kanyang ginagampanan. Walang po pwedeng sabihin, ako ang mas importante, ito hindi masyado, ito. Dahil lahat nga ay mayroong may gawain. At ito yung pinapapaliwanag niya na para sa isang komunidad, para mag-exist, para mabuhay, no, yung dapat nagkakaisa. At yung pagkakaisa ay hindi ibig sabihin pare-pareho dapat, no? Lahat paa, lahat kamay, lahat ulo. Hindi ganoon ang pagkakaisa. Yung tunay na pagkakaisa ay nangyayari kapag umiiral yung magkakaiba man tayo, pero kumikilos tayo dahil iisa nga lang tayo. Kaya nga sabi, ang madalas na sigaw nung panahon ng kampanya, unity. Diba? Kasi yun ang kailangan, unity. Magkakaiba man tayo, kakaiba man ang paniniwala, ngayon talagang kailangan ng unity. Dahil pag naghirap ang isa, apektado din naman ng lahat.
No? Kapag umasenso ang lahat, asenso din, hindi pwedeng sila lang, hindi pwedeng kayo lang. Dahil nga, ito yung pinapaliwanag ni San Pablo, lahat ay bahagi ng iisang katawan. Hindi, at kailangan din natin irespeto, no? At kilalanin kung ano ang contribution ng ibang bahagi ng ating komunidad. Merong iba, sabi nga dito, no? Hindi lahat apostol, hindi lahat propeta, hindi lahat guro. No? Dahil nga kung lahat guro, kung lahat propeta, sino pa makikinig? Sino pa ang magiging tagapagsalita? Mahirap din naman po na gusto mong akuin ang lahat. Diba? Yung parang jack of all trades, no? Master of none. Hindi ganoon ang dapat na umiiral sa ating komunidad. Hindi ilalanin natin, palakasin natin, i-push natin na bawat isa ay gumanap ayon sa kanyang dapat na gampanan. No? Dahil nga ito ay biyaya ng Diyos. Pag hindi natin ginamit ang biyaya o kaloob ng Espiritu Santo ng naaayon, nagkakasala tayo. No? Dahil nga ito dapat, no? Ito yung umiiral. So, kaya makikita nyo po, kapag pinipilit natin ang isang bagay na hindi naman para sa atin, nagkakaroon ng kaguluhan, ng chaos. Pero kung nagiging maayos, may pagrespeto sa kakayanan at kontribusyon ng bawat isa, nagkakaroon ng harmony. No? Ito yung magkakaiba pero nagkakaisa. Nawa patuloy natin kilalanin, no? Kahit sa mga opisina, iba-iba ang ating ginagampanan, iba-iba ang ating kontribusyon. At huwag nating akuin o kunin ang lahat ng gawain. Mapapagod ka lang. At lalo tigit, kaiinisan ka lang. No? At kung hindi man, hindi magiging maayos ang ugnayan ng bawat isa. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat.